Yun na, yun na, yun na, yun na. Okay, maganda ba audio? Okay ba? Putya, kahapon, sabla yung audio natin eh. Pasensya na, pasensya na. Ganun talaga. Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. At ngayon may pag-uusapan tayong malupit na naman. Eto kasi si Ontiveros, parang alam mo yun, yung karma niya dumarating na sa kanya. Naku po. Ayan ang hirap kasi. Alam mo, pag gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa, babalik at babalik sa'yo yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating sa'yo yan soon. Lalo na yung, alam mo, yung masasabi natin na wala namang ginagawa. At especially dun sa mga taong mababait at may ginawang maganda sa bayan. Tapos, sisirain mo? Nako, mahirap yan. Talagang, kung hindi man, sinasabi nga natin, kung hindi man ngayon, bukas at magpakailan, darating talaga yan. Darating talaga yung karma mo. Pero hindi pa natin to matatawag na karma kasi, ewan ko kasi, hindi, parang karma na din kasi uumpisahan na nila to eh. Namaya papakita ko sa inyo yung video. Pero alam nyo mga pare, ang problema kasi dito kay Ontiveros, ano yun eh, alam mo yun, yung mahilig manakot, tapos drama. Naiisip nyo ba yung mga batang inabuso? Batang namatay sa war on drugs? Anak ng putya. Tapos naalala niyo yung kaso-kaso niya ni kay sa mga vloggers. Pero mo si alias Rene ang masasabi natin na nagsalita. Putya, ang nireklamo sa NBI sila sila Banat Bay, anak ng putya. Talaga to si ate. Tapos ngayon, ano na nangyari? Wala na. Nanakot lang siya dahil nadadawit na yung pangalan niya. Kumbaga parang pumunta siya doon sa NBI, wala akong kinakatakutan, pupunta ako dyan, irereklamo ko kayo dahil di naman totoo yung mga sinasabi ninyo. So yun. Ano na nangyari? Wala. Yun ang hamon sa kanya na si Atty. Topacio, di ba hinamon siya, kung gusto mo, ireklamo mo ko para magkalabasan tayo ng Sabi ni Atty. Topacio na hindi naman na bago yan kay Senador Risa Ontiveros. Matagal niya nang ginagawa yan. Pero si Atty. Topacio mismo na nag-pinpoint sa kanya, hindi niya hindi niya inireklamo. Ang nireklamo yung mga vloggers. Abnormal Kaya ka nakakarma, ate. Bago tayo magsimula mga kababayan, please subscribe to this channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Tambay-tambay tayo dito, okay? Mga magpapari naman tayo. At yung mga demanding dyan, ewan ko to sa mga to huwag naman kayo masyadong demanding. Hindi naman po porket nag-umpisa na yung diretso na kagad. May intro po yan. Pinag-aaralan po yan sa sa school. Di ba pag nagsusulat tayo ng letter, may headers, merong pangunang pagbati, magandang umaga po, ganon. Tapos yung body, tapos ending. Ganon din yan dito sa itong mga demanding na to ugaling ewan ko sa inyo. Wag naman demanding. Kung ayaw mong manood, okay lang naman. At meron ako ng mga subscribers dyan na nakakaintindi at matatalino. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, baka hindi ka matalino. Joke lang. Okay, please subscribe to this channel Huwag kakalimutan yan At dun sa aking Facebook page, Paring RJ, pati na rin sa aking TikTok account, Paring RJ Banateros. Okay? Kaya palang hina ng views ko kahapon. Wala palang audio tong ko. Pasensya na po pasensya na. Ang topic natin kahapon si Gadon. Kasi gusto niyang ituloy yung AKAP po, China.
Imbis na ang gawin, review lang tayo ha, imbis na ang gawin, tulungan yung mga tao na magkaroon ng magandang trabaho, ng programa para sa kanila, at wag pera ang ibigay, anak ng putya naman. Maraming mapupuntahan niyang pera, ang gawin nyo, ang ibigay nyo, yung mismong, sabi ko nga doon sa vlog ko kahapon, bigas. Isang sakong bigas, so sige, tignan natin kung kada isang pamilya, bigyan mo ng isang sakong bigas. O, sabihin na natin 25 kilos para makatotohanan. O, magkano lang naman yan? 1,000. O, bigyan mo sila. O, kung nabigyan mo na yan, o, next month ulit, bigyan mo, tig-isang sakong bigas. Malaking bagay yun sa mga mahihirap. Akala nyo lang hindi. Kasi pag binigyan mo sila ng pera buwan-buwan, tapos alam mo yun, sabihin na natin 5,000, matututong maging tamad. Parang tinuturuan mo silang maging tamad. Kung ikaw politiko, nagbibigay ka ng mga ganyan, tinuturuan mo maging tamad kasi okay lang, hindi na ako magtatrabaho, may kukunin naman akong ayuda sa sa katapusan 5,000 din yun. O, diba? Imbis na ikaw yung makatulong sa kanila para umasenso, putya, ikaw pa tumulong sa kanila para maging tamad. O anyway, yan yung natin kahapon. Sa mga hindi pa nakakanood, manood kayo kahit pagpasensyahan nyo na walang audio yung ba yan, nakakainis. Anyway mga pare, ito na yung video natin. Kasi itong may mga nagrereklamo, papatawan daw ng ethics, itong si Ontiveros. At hindi lang dapat yan mamaya. Panoorin muna natin to mga pare. Sasampahan ng ethics complaint ng ilang abogado si Senadora Risa Hontiveros kaugnay ng umunoy mga testigong kanyang... Ito, yung ethics complaint, kaugnay lang to dun sa mga testigong binabayaran daw ni Risa Hontiveros. Di umano ha? Binabayaran. Si Jason Rubrico sa buong detalye ng balita. Yan. Isang testigo ang bumaliktad at sinabing binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para magsalita laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa bigat ng nasabing paratang nararapat lamang ayon sa ilang abogado na imbestigahan ito ng Senado. Yan, dapat talagang imbestigahan yan kasi hindi yan basta-basta. Biruin mo naman, nananahimik yung isang pastor tapos pinagbintangan nyo ng ganyan. Actually, mga lumang kaso na yan noon pa, doon pa nga sa US yan, na nabasura na. Nawala na yan. Tapos ngayon, may bintang pa kay BP Sara, ganun din kay Pangulong Duterte na doon daw kumukuha ng mga baril. Ang mabait ng... Alam mo Hontiveros, bakit hindi ka kaya pumunta diyan sa umattend ka sa church nila sa KOJC para mahimasmasan ka? Para yung utak mo malinis ba? Ganon. Kasi ang babait ng mga tao diyan, baka nga hindi takot sa humawak ng baril yung mga yan Ang babait ng tao diyan, tignan mo nga yung mga ginawa nung sa siege. Diba? Kahit na binabasto sila, binababoy sila, binibigyan pa nilang tubig, binibigyan nila ng pagkain yung mga pulis o Diba? Saan ka nakakita nun? Nakakita ka ng ganon? Baka ikaw babuyin, pukin na. Biruin mo nga, hindi naman yung mga vloggers ang nagsabi sa'yo ng ng ganyan. Si Alias Rene ang nagbunyag sa'yo, tapos vloggers ang inano mo. Anak ng punyemas naman Diba? Naisip nyo ba yun? Sana sana ikaw, Hontiveros, punta ka dun sa sa church nila. Punta ka sa KOJC, tapos attend ka ng church nila, tapos obserbahan mo kung yung mga taong yan gumagawa ng masama. Artado, putya. Mating ka na rin. Para mawala yung mga masamang espiritu sa katauhan mo. Animal ka. It has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation. Tsaka mga pare hindi lang ito hindi lang itong mga dahil lumabas si Alias Rene kaya kaya nalaman natin na nagbabayad yan. Sinabi rin kasi ni Atty. Topacio na hindi na bago sa atin yan. So magtataka ka papaisip ka, paano kaya yung mga unang testigo niya dati? 'Di ba?
Di ba meron pa nga siya si Aguila ba yun? Ano yun? Senior Aguila. Meron, di natin sinasabing absuelto yun Di natin sinasabing walang ginagawa yun si Senior Aguila. Pero, mapapaisip ka kung ganito pala o sinasabi ni Atty. Topacio na ganito ang style ni Hontiveros, baka yung mga una niyang testigo, ganun din. Baka. Kasi ganun daw hindi na daw bago yan Malamang ginagawa niya na dati. At hindi sasabihin ni Atty. Topacio yun kung wala siyang alam at wala siyang idea dyan. At hindi niya sasabihin niyang mga bagay na yan kung ang kapalit ay yung yung pangalan niya. Hindi magsasalita ng ganun yan. Maliit lang yan si Atty. Topacio pero matalino yan, putya. Ito sabi nito mga attorney, si Attorney Jing Paras. Sa Ethics Committee against Senator Risa Hontiveros. Abot na yung point na si Senator Hontiveros karoon ng parang pattern of yan, may pattern na nga daw kasi parang paulit-ulit kada meron siyang testigo o meron siyang inaakusahan, meron na naman testigo. At yung testigo lagi nakatakip yung muka, tapos lagi may binabasa. Pwede ka naman tumistigo ng nang walang binabasa di ba? Ang weird kasi kung ikaw kaya ka nga testigo ikaw yung witness ikaw yung nakakita nung ginagawa di ba? Kung alam mo sa sarili mo yun o kung alam mo na ikaw mismo ang naka-witness ng mga ganung bagay, hindi mo na kailangan magkaroon ng babasahin. Hindi mo na kailangan magbasa, automatic yan sa personal mo na experience Kaya nga tignan nyo yung style ni Alias Rene nung nakaraan, 'di ba? Nung naalala nyo yung nagsalita siya doon sa Senate, 'di ba? Nakatakip siya, nakasobrelo, tapos may binabasa. Pero nung nagpahayag siya nung patungkol diyan kay Risa Hontiveros nga na binayaran lang ako para sabing na ganito na magtestigo laban kay Pastor Kibuloy, BP Sara, yun pa ba to? Si Pangulong Duterte, meron pa nga si Senator Bongo tsaka si Senator Bato kasi nasama niya pa yan 1 million din yun. Yun. Sinasabi niya, walang basa-basa. Direkta, nakadiretso. Tapos hindi siya nagraratel na diba? Isipin niyo yung tingnan niyo yung difference doon sa Senate hearing tsaka doon sa pagpapahayag ni Alias Rene patungkol diyan sa sa kay Risa Hontiveros, 'di ba? Ang ibang-iba. Titignan mo na lang, ang layo nung ang layo nung sa Senate hearing doon sa niya sa video niya di ba? Doon pa lang medyo mapapaisip ka na. Di naman natin sinasabing si Alias Rene na baka kasi alam mo si Hontiveros mahilig to magreklamo Baka ireklamo ako nito Porket pinapaboran ko si Alias Rene, ako na nagpakalat. Kampi na namin siya, ganun. Bringing witnesses to her investigation who are false witnesses. And the latest of that, ito pong Alias Rene or his real name is Michael Murillo, ay nagsalita na po na siya po ay binayaran allegedly ni Hontiveros. Bunsod nitong mabigat na parata, si Atty. Topacio ng ethics complaint sina Attorney Jing Paras, Attorney Manny Luna at Attorney Ferdinand Topacio laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics. Ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty. Yun. Sinasabi nila na kasi natatabunan na Natatabunan. Alam nyo, di ba?
medyo natatakpan na yung issue na patungkol dyan. Kasi nung nakaraan, ang init dyan nung lumabas si alias Rene. Kung sa totoong pangalan, Michael Maurilio. So lumabas siya nung panahon na yun, biglang, alam mo yun, biglang init niya. Hindi siya mapakali. Tapos, sinampaan niya yung kaso yung mga vloggers. O nagreklamo siya sa NBI. Ngayon, nawala yung issue. So, tahimik na naman siya. At nagsalita-salita na naman siya doon sa Senate. Di ba? Nag-ingay-ingay siya doon. Dapat nga, hindi lang ethics ang iano dito eh. Mali-mali yung sinite niya dun sa Senate debate eh. Putay lang yan. Sabi hindi pa naman daw guilty pero dapat imbestigahan to. Etong dapat imbestigahan, di ba? Etong dapat imbestigahan kasi ito medyo alanganin talaga kasi senador ka eh. Yung sinasabi nilang impeachment ni VP Sara, yung dahilan ng impeachment yung confidential fund. Ang sabi naman ng COA, ang report naman ng COA, excuse me. Wala namang ginagawa ang Office of the Vice President. Si VP Sara, tama naman ang paggawa ng budget, di ba? Tapos 3 executive years, high rating, pinakamataas na rating si VP Sara pagdating sa budget, di ba? Tapos, siya pa yung gusto nyong i-impeach, mga animal. Dapat ikaw ma-impeach eh. Mas ka na dyan. Etong dapat imbestigahan. Kasi, hindi naman sasabihin niya ni Atty. Topacio na paulit-ulit. Tapos, syempre, lumabas to si alias Rene. Imbestigahan din si alias Rene kung totoo yung sinasabi niya. At ganun din si Hontiveros kung totoo yung sinasabi niya. Magkaroon ng investigasyon para magkaalaman. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Magkaroon ng investigasyon para magkaalaman. Ngayon, pag lumabas yung baho nito ni Hontiveros, ay putya ano yan? I-impeach. Ayan ang i-impeach. Kasi gumagawa ng katarantaduhan para masira yung mga personalidad. Katulad ni Pastor Kibuloy, VP Sara, at saka ni Pangulong Duterte. Bakit? Kasi itong mga ito yung tumutugis sa mga NPA, mga komunista. Di naman natin mapapagkaila. Na komunista to. Sige, sabihin na natin di umano. Diba? Nakakaliwa yan eh. Kaya ganyan ugali niyang kontra ng kontra. Kaya galit na galit sila sa kay Pangulong Duterte kasi inuubos yung NPA. Kasi meron due process for purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct. Paliwanag pa ni Luna, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng Senado na bantayan at disiplinahin ang sariling hanay at para ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. Dapat talaga. Pa ng mga abogado, kung hindi ito iimbestigahan ng Senado at kalaunay mapatunayang totoo, tila magiging pagbibigay lisensya ito sa isang senador na makagawa ng pinakamabigat na uri ng paglabag. Kasi ang sinasabi dito parang alam mo yon, pag hindi to sinimulan ng Senado o hindi inimbestigahan ng Senado itong style ni Hontiveros, parang hinahayaan lang nila na gumawa to ng katarantaduhan. Parang ganun. Kung mapapatunayang totoo ito sa dulo. Parang ang nangyari, parang magiging kasabwat yung Senado pagdating dito. Kasi nakikita na nila yung katarantaduhan eh. May lumalabas, may lumulutang, may nagtestigo, tas bumabaliktad, di ba? So, dapat manguna yung Senado dito na imbestigahan para malinis yung hanay nga nila. Para malinis yung mga tarantado dyan. Diba? Kasi ang pangit tingnan nyo nga, nag-aaway-away na yung sa sa Kamara diba? Yung dahil binabara ni Tiangco tong mga kongresista na puro katarantaduhan ang ginagawa. Diba? Lumutang na si Tiangco. Siya nang lumalaban dyan sa Kamara. Nagtuturuan na sila ngayon.
At ngayon, dito sa Senado, ang pangit naman tingnan kung meron din kayong ganyan. Kaya dapat, unahan nyo na, imbestigahan nyo na ng maaga para malaman natin kung ano yung totoo. Kasi baka mamaya, pagdating sa dulo at mapatunayan na ito nga, ay totoo na si Hontiveros ay nagbabayad ng di umano'y witnesses, ang pangit. Parang pinayagan nyo na gawin ito na Hontiveros dyan sa Senado. Kasi, hindi nyo inimbestigahan. Yun yung point, diba? Wala nang problema. Mahilig naman mag-imbestiga yan eh. O, di siya naman ngayon ang imbestigahan, di ba? O. Di ba? Samantala, una nang itinanggi ni Hontiveros ang paratang ni alias Rene. Siyempre. Para sa Diyos at sa Natanggi niya Pilipinas talaga kumahal. yan. Ako si Jason Rubrico, SMNO News. O, yan ang ating balita ngayon. Maraming salamat. At hindi lang dapat ethics complaint ng iano dito kasi naalala niyo yung sinight niya sa sa Senate patungkol diyan sa debate sa kung itutuloy ba yan yung tawag diyan impeachment o hindi, basta ganun. May mga sinight siya na kasi ang sinasabi ng Supreme Court unanimous decision na hindi unconstitutional nga daw yung excuse me, pagproseso ng impeachment. Hindi daw yan dumaan sa due process kasi nga naman yung one year bar rule hindi nila nasunod, 'di ba? Dapat isang beses lang magpasa ng impeachment sa isang taon. Alam niyo na yan mga pare. Hindi ko na dapat i-explain pa sa inyo yan. Pero ang ginawa kasi ni Hontiveros, kinompare niya yung mga issue dati na sinasabi may unanimous decision naman yung Supreme Court tapos nababago. Paano daw kung mabago daw tong sa impeachment? Ang isang mali niya doon, yung mga sinight niya doon, hindi naman unanimous. Mali-mali. Tapos isa pang katarantaduhan, yung usapan doon tungkol sa talong. Anak ka ng putya. Impeachment tapos kontra sa talong, putang inang to. Hindi mo pwedeng ihana yan dyan. Iba yung impeachment, iba yung issue ng impeachment dun sa talong, issue ng talong. Anak ng putya. Tapos hindi rin unanimous yun. So dun pa lang medyo sablay na to si ate kasi putang ina, bakit? Biruin mo sa Senado pa siya nagpakalat ng fake news. O sasabihin mo mga vloggers fake news, o ikaw ang pinaka fake news. At hindi lang at hindi lang sa video nag-fake news. Kumbaga sa nag-video ka tapos nagpakalat ka ng fake news. Hindi. Mismong dun sa Senado, putang ina mo. Napakagago mo, te. Pero mo kagalang-galang, ginagalang yung Senate. Anak ng putya, pero mo ganito yung senador na diba? May senador tayong ganito. Anak ng puta. Grabe. Tanggalin mo na yung nagsabi sa'yo o nagbigay sa'yo ng, ano tawag dyan? Ng script na mali-mali. Puta, ginawa kang tanga. O, baka may galit sa'yo yun. No? Baka may galit sa kanya mga pare. No? Puta, bad trip ako sa'yo, mama. Sige, gawang kita ng script na kunyari, unanimous. Tapos hindi naman pala para mapahiya ka. Diba? O, baka ganun. Pero hindi. Kasi diba, inano nga yan inano na nga ni Banat ba yan Hindi lang dapat ethics complaint ang iano dito. Dapat ito ang ma-impeach. Putang ina. O pagpahingahin. Hindi ko alam kung anong pwedeng dyan. Pwedeng parusa dito kay Hontiveros pagdating dun sa ginawa niya dun sa Senado na diba, may unang-una ito, yung pagbabayad niya daw di umano ng witnesses o witness. Tapos yung pagpapakalat niya ng fake news na unanimous daw yung mga boto dun sa mga issue na sinight niya dun sa debate. Ewan ko fake news yun, mali yun. Diba? Pinatunayan niya ng ewan ko ba?
Bakit hindi kay ewan ko sa researcher mo ha, madam ha. Actually, madali na nga ngayon kasi meron ng ChatGPT. Ang bilis na ng ChatGPT. Pwede mo na nga itanong sa kanya kung meron bang unanimous na issue dati. Puta, sinight niya ng sinight, mali-mali naman pala. Boom, puta syempre may mga matatalino tayong mga netizen naalaman tuloy. Nag-research, ayun, puta na. Ano pa parusa nyo dyan? Diba dapat parusahan nyo yan kasi puta na kagalang-galang yun Senado yun. Buti sana kung sa kalsada ka lang nagsalita ng ganyan. Hindi, mismong dun sa 4 na sulok ng Senado, nagsalita ka ng kasinungalingan. Tapos meron pa nga, ito pa nga yung pagbabayad mo ng ng witness. Di umano. So, mga senador natin dyan na nakikinig sa atin o nanonood sa atin, sana, alam nyo, sana pangunahan to ni Senator Bato. Sana pangunahan ni Senator Bato o kung sino man dyan. Si Senator Marcoleta, sana pangunahan niyo po ito, sir, ha? Kasi hindi to basta-basta, talagang masisira ang Senado pag ito'y totoo. Sirang-sira kayo dyan kasi lahat kayo damay dyan. Iisa kayo Parang wala man lang isa sa inyo na nagtanong o nag-isip na imbestigahan to yung ginagawa ni Hontiveros. Totoo man o hindi, dapat yung imbestigahan kasi may paratang. At hindi lang basta-basta to hindi lang basta. Kasi isipin nyo naman, yung mga siniraan niya talaga, yung, alam mo yun, yung inis siya. Bakit niya sisiraan si Pastor? Kasi si Pastor ang tumutulong din kay Pangulong Duterte, tumugis ng mga NPA. Bakit niya sisiraan si BP Sara? Kasi si BP Sara tatakbo sa 2028 at siguradong mananalo. Wala na yung pag-asa niya. May mga ganito kang anomalya, tapos sablay ka pa dun sa Senate debate. Putsag, nangangarap kang tumakbo. Ang kapal na mukha mo naman, te. Ang tatakbo ka pang presidente. Wala na. Puta, pag sino man sa inyo ni Tamba ang maging presidente, putya, lubog ang Pilipinas. Magsialisan muna tayo dito mga Pilipino, yaan nyo silang dalawa dito. Wala nang mangyayari. Si Marcos nga, walang nangyayari. Tapos ngayon, meron tayong tinatawag, may sinasabi tayo ngayon na patungkol dyan sa mandatory drug test. Pucha, nag-umpisa na. Nag-umpisa na ang mandatory drug test sa Senate. Pero puta, yung presidente ayaw pa rin magpa-drug test. Pa-drug test ka rin, ma'am. Ha? Ewan ko di ba? Kasi nga daw, meron daw si Nadia, ano ba yun? Ang pangalan nun? Na daw. Pero nag-resign na Ewan ko kung hindi ko pa na-aaral yung issue na yan kasi may naamoy daw na marijuana dyan sa Senate. Dapat imbestigahan din yan. Pati tong basta lahat dapat ng ikakasira ng Senado, imbestigahan. Senator Marcoleta, pangunahan mo na tong mga to. Unahin mo na tong si Risa Hontiveros. Kung tatong sinasabi nitong tanga na to. Total, si Marcoleta naman, si Senator Marcoleta, patas naman yan. Kung may mali ka, kahit kaibigan kita, mali ka. Kung tama ka, kahit kaaway kita, tama ka. Ganun yan, dapat ganun. Ganun ang tama, diba? Ganyan din naman si Pangulong Duterte nun diba? May mga inappoint siya dyan na nalaman niyang kurap. Ayun po siya, pinagtatanggal niya. Malis kayo dito. Kahit kaibigan kita, hindi kita kailangan. Basura ka. Kahit kaibigan kita, wala akong pakialam. Basta gumawa ka ng masama, tanggal ka ngayon. Ganyan dapat ang isang politiko. Walang sinisino. Itong mga to, alam mo na, mga dilawan, ang target talaga niyan, automatic na, ang mga Duterte. Pati nga to nakabubwisit nga ako dito kay Kiko Tangin, ang ganda-ganda nung ginawa nung sinasabi ni Senator Robin Padilla patungkol dun sa
ibaba yung yung edad na pwedeng ikulong. Kasi nga yung mga kabataan ngayon pag edad ng 11 hanggang 16 putya nakakagawa na ng katarantaduhan. Pabata ng pabata ang nagawa ng krimen. Biruin mo meron pa nga tayo na panood hindi ko alam kung 13 yata yun o basta mga sa Jessica Soho ko yata ito napanood Parang yung isang yung isang ewan ko yun yung ito muna yung kwento. Yung isang babae magkasintahan sila, pinaghiwalay sila ng magulang. Kasi nga syempre mga bata pa mag-aaral muna unahin. Ngayon parang narinig nung binatilyo yung lalaki na nabuntis daw yung babae. Ngayon syempre ayaw kausapin ng babae. Anong nangyari? Pinuntahan daw sa school kasi magkahiwalay na daw sila ng school. Ngayon, yung bata, binaril yung babae. Pak! Ay, ba't patawa? Binaril. Tapos sunod, nagpakamatay din siya. Kita nyo yun? Putay nang yan. Pabata ng pabata ang gumagawa ng mga ganong katarantaduhan. Dati naririnig ko lang yan. Mga mga edad ng sabihin na natin ng 18 to 20. Mga ganon Mga mapusok. Ganon yun. Di ako papayag. Aing ka lang. Aing ka lang. Wala makikinabang sa'yo. Ako lang. Kung hindi ako, wag ka na. Mamamatay ka. Sama ako. Ganun sila no? Ang ina. Gago, marirealize nyo rin yan pagdating ng araw. Naputya. Yung, ay putang ina, yung patay na patay ako dun sa ex ko. Putang pangit pala nun. Ha? Sa mga kabataan dyan putya ina. Kung yung nararamdaman nyo ngayon, para kayong nababaliw na yung pag nakikita nyo yung jowa nyo, tumatalong kayo sa Putya, hanggang ngayon lang yan. Pagdating ng araw, ang poproblemahin nyo, pambili ng bigas. Maniwala kayo sa akin. Putya, may mga may mga classmate ako na parang baliw na baliw. Hindi. Mahal ko siya. Mahal ko talaga siya. Tawagan mo Ito, pag nagiinuman kami, umiiyak Ha? Siyempre, may mga panahon na yun. Bata ka binatilyo ka. Siyempre, inom-inom kayo. Naranasan ko rin naman niya. Paiyak. Pero hindi ganun. Yung tawagan mo pre, sabihin mo, lasing na lasing ako. Puta, dyan. Ba't ako nanonood yung classmate ko dito? Alam mo kung sino kang tanga kagago. Pre. Wala ako dito, pre. Tawagan niyo na, sabihin niyo, lasing na ako. Hindi ko na kaya mo Siyempre si babae pupunta naman. Putang ina mo, tanga. Malamang may tinatamaan dito. Tinamaan ka narealize nyo na dati ganun. Putya, pag may jowa ka, para kang baliw na araw-araw gusto mong makita, putay na. Hanggang ngayon lang yan. Pagdating ng panahon, pag edad mo ng edad namin, anak ng putya, mababaliw ka na. Hindi sa sa mahal mo. Mababaliw ka na kung saan ka kukuha ng pera pangkain nyo sa araw-araw. Pambayad mo ng kuryente. Kaya ito ang payo ko sa inyo mga kabataan. Sa mga nakikinig na mga tropa natin dyan mga pare natin na mga binatilya, dalagita. Habang maaga, porsigihin nyo na makatapos sa pag-aaral, porsigihin nyo na, alam mo yun, na makaipon. Oo, totoo. Kasi pag umidad kayo ng medyo may edad na kayo, tumanda na kayo, may hirapan na kayo, tsaka nyo pa marirealize na, putya, dapat pala inagahan ko yung ganito. Dapat pala inagahan ko yung pag-iipon, anak ng tinapa. Nahirap tuloy ako ngayon. So, ang payo ko sa inyo, hayaan nyo muna yung mga chicks, mga puppy love, mga hayaan nyo muna yan. Okay? Putya,
alam ko to eh, kasi experience ko to eh. Ang aga ko nagkaanak. Puta, 20 pa lang ako, may anak na ako. Oh. Paano ako makakaipon nun? Diba? Kutse, pagtatrabaho pa lang, ang hirap mag-apply. Totoo. Kahit college graduate ako, mahirap mag-apply. Ang hirap. Lalo na pagkakagraduate mo pa lang. Kutse, magtrabaho ako sa ano? Sa construction, tsaka sa nagpahinante ako. Oh. Pahinante, sige. 200 isang araw. Hindi libre pagkain. Oh, para syempre may pambili ng gatas yung anak mo. Oh, pucha, kung chill-chill ka lang. Oh. Di ba? Siyempre muna dapat meron kang ano, bago ka sabihin na natin, bago ka try mag-jowa, dapat meron kang 200k sa bangko mo. Yan. Yan na lang ang i-goal mo sa sarili mo, di ba? Anyway, ba't tayo napunta doon? Wala na tayo sa issue, ah. So, ito na nga. Siguro, ewan ko mga pare, kung ito yung tinatawag natin na yung karma nito ni Hontiveros, parating na talaga. Kasi hindi niya maiiwasan to. Yung sa mga pinagagawa niya noon pa. Buti, meron tayong mga attorney o mga abogado na mga ganyan. Mga, alam mo yun? Mga hindi dapat palampasin. Kailangan, simulan na to ng isang senador. Kahit sinong senador dyan. At maganda nga pangunahan ni Senator Marcoleta Kung talagang totoo yung sinasabi o yung ginawa nito ni Hontiveros, dapat parusahan yan. Ayan ang dapat pa-impeach. Kasi katarantaduhan yan. Biruin mo para lang masira mo yung mga taong tumulong sa bayan at nagsakripisyo ng kanilang buhay at alam mo yon, at nagtrabaho ng matino para lang siraan mo yun, magbabayad ka ng witness. Hindi yan, hindi tama yan. So kailangan mo talagang imbestigahan. Totoo man o hindi, kailangan mong imbestigahan dahil may paratang sa'yo. Yun. Di ba? Agree ba kayo mga pare o hindi? Kasi ako, agree ako, dapat imbestigahan to. Kasi pagdating ng araw o kaya huli na ang lahat, putya, kakahiya ang Senado. Nakakahiya na nga yung ginawa niya nung nung Senate debate. Hayaan nyo bang maging kahiya-hiya yung Senado dahil dito sa alin na to? Wag na. Hayaan nyo na lang yung camera yung nagbumukang tanga. Hayaan nyo na yung camera yung mukhang baboy, diba? Kasi biruin mo yung ginawa nilang kalokohan. Ewan ko kung may katotohanan yun pero turuan na sila ng turuan ngayon. Di na nila alam gagawin nila dahil nga kini-question sila ni Chanko Oh. Ano na? So, ito, bahala na kayo diyan sa Senado kung anong gagawin niyo dito kay Hontiveros. Ha? Bahala na kayo diyan. Pero saludo tayo dun sa mga abogado na dito kay Hontiveros. Dapat talaga 'yan para tapos tong alin. Kasi puro na lang siya ganyan puro lang kaso, puro lang testigo, puro lang public trial, diba? Siyempre pag yung mga kababayan, pag sinabi natin, pag nasiraan mo na ang isang tao, tignan mo nga si Pastor Kibuloy, ang bait-bait pala niyan. Tapos dahil sa sinabi mong yung ibang tao, alam mo yun, nabe-brainwash dahil dun sa mga testigo na hindi naman totoo. Siyempre, Senado, papaniwalaan. Sa Senate, under oath papaniwalaan. Totoo pala yan. Pag ganyan pala si Pastor. Pero kung titignan mo at susuriin mo, Pastor Kibuloy, grabe talaga tumulong to sa mga Pilipino. Hindi mo matatawaran yung pagtulong nito, grabe. Yung ginawa ni Lisa na charitimbang pukin ng inang baduy.
Eto hindi. Si pastor ginagawang isang sako tapos isang grocery ng timba. Oh. Saan ka nakakita nun? Hindi yung binabalita Bakit? Kasi ang pagtulong ni pastor, hindi lang naman kailangan ipagmalaki yan. Diba? Kung ano yung makita nyo, basta ako, tumutulong ako sa sasakupan ko o sino man ang kailangan ng tulong, tutulong ako. Hindi na kailangan na ipakalandakan yung tulong ko. Basta mahalaga, nakatulong at nakatingin naman yung Ama Nakatingin naman yung Ama nating nasa langit. At syempre, siya ang magbibigay ng reward sa'yo. Kasi hindi mo kailangang maging dito sa mundo na to. Hindi mo kailangan yung maging masyado kang mataas. Ikaw na lahat. Diba? Sabi nga, magtanim ka doon sa kaharian ng Diyos, wag dito sa lupa. Kasi pag wala ka dito, wala na. Diba? Kaya itong mga politiko natin na to, putya, hakot ng pera. Diba? Yung Big Six na sinasabi, tataas, bigla daw lobo yung salin nila. Oh. Diba? Kaya magtataka ka dyan. May mga negosyo kayo, oo. Pero putya, yung ganun kabilis na pag-boom, nako, nakakapagtaka yun. Dapat imbestigahan din yun. Kaya nga turuan na sila ng turuan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Yun dun sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to this channel. At huwag kalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganun din dun sa aking Facebook page na Paring RJ, pati na rin sa aking TikTok account na Paring RJ Banaderos. Kita-kits po ulit tayo next time. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Ako po si Paring RJ. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.